Good morning po sa lahat. Inaanyayahan ko po na pumasok na po yung mga kapatid natin na nasa labas. At sa mga viewers po natin na nakakapanood na ng ating live, we encourage you po na i-share itong ating online service. It's a little way for us to share na rin po yung Word of God. Samahan niyo po akong magdasal para sa ating gawain ngayong umagang ito. Mapurihan, pasalamatan, at handugan po ng tapat at banal na paglilingkod ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah God. Hallelujah Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this place. Ang iyong banal na presensya ang aming maranasan ngayong umagang ito. Amang banal, kami po'y lumuluhod sa inyong harapan ngayon. Lumalapit, nagpapalinis, humihingi po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na nagawa. Sinasadya man ito o hindi, sa aming pag-iisip, sa aming pagsasalita, at sa aming gawa. Lord, linisin niyo po at patawarin ng aming mga sarili. Inaanyayahan po namin ang iyong presensya, amang banal, ngayong oras na ito. Kayo po ang manguna, kumilos sa gawaing ito. Maitaas ang iyong ngalan, O Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Father. We worship you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Kumilos ka po. Kumilos ka po sa bawat isa sa amin. Buksan ang aming espiritual na pandinig. Ang aming espiritual na paningin, O Lord. Ma-focus po ang aming atensyon sa inyo lamang, sa inyong mga salita na nakahanda ngayong umagang ito. Lord, kayo po ang manguna, mag-bless sa bawat gawain po. Dalangin ko po sa inyo ang aming mga kapatid na tatayo ngayong araw na ito sa service, Sunday service na ito, Lord, sa music ministry, ushering, at sa mga kapatid po na wala pa po dito sa lugar na ito, Lord, ang presensya niyo po ang iyong ipadama. Maunahin ka po nila sa umagang ito. Hallelujah, 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 God. We rebuke the works of the devil in this place. In Jesus' mighty name. We rebuke the evil that's gonna work on this place. Ngayong umagang ito, in Jesus' name. Mapurihan ka po, Ama. Dalangin ko po ang iyong lingkod na magbabahagi po ng inyong salita. Lord, kumilos ko po sa buhay po ng aming pastor. Ang inyong mga salita lamang po ang mamutawi sa kanyang mga bibig. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, your name will be glorified, O Lord. In Jesus' name, kayo po ang kumilos. Hallelujah, hallelujah. Bless your church, O God. Bless your people, O Lord. We lift your name on high, O God. At sa umagang ito, kayo lamang po ang mapurihan. Salamat at binibigay ko na po sa inyo ang mataas na papurit, pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen. Amen, amen. Yan. Salamat po sa Panginoon. Sige, welcome po natin muli ang presensya ng ating Diyos na buhay sa umagang ito. Come on, hallelujah. Oh, we welcome you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Good morning, Lord, and good morning, CCM Church.
Muli po, narito tayo to celebrate Jesus. Amen. Marami pong dahilan para i-celebrate ang pangalan ng ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Nag-uumapaw na kagalakan, O Diyos, ang dulot mo sa aming mga puso. Hallelujah! We will celebrate your love, your goodness, your faithfulness, Lord. Hallelujah! Sige po, palakpak natin ang ating mga kamay para sa Panginoon. Kagalakan sa puso'y umapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Kagalakan sa puso'y umapaw, at di maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y pinatawad. O pinagdiriwang, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, tanging ikaw, Jesus. Kagalakan sa puso'y umapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y binatawad. Oh, tayo'y magdiwang! Nagdiriwang namin ang Iyong pagliligtas, biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, o Jesus. pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. muli po, awitin natin sa umpisa. Kagalakan sa puso'y umapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y once again, kagalakan, O Diyos! Kagalakan sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y pinatawad. Oh, pinagdiriwang! Nagdiriwang namin ang Iyong pagliligtas, biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. O tanging ikaw ang aming ipagdiriwang sa lugar na ito, O Diyos. Oh, dahil ikaw ay mabuti. Dahil ikaw ay Diyos. Hallelujah. Oh, are you ready to dance? Hallelujah. Pinagdiriwang ka. Oh, Diyos, walang katulad talaga.
pinagdiriwang. Pinagdiriwang ka. Oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Oh, hallelujah! Karapat dapat ipagdiwang ang iyong pangalan, O Diyos. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Oh, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wakas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Come on, lift your voice and sing. Pinagdiriwang ka. Oh Diyos, Oh, wala kang katulad, O Diyos. Oh, manunubos ko, mahal kita. Tanging ang pangalan mo, pinagdiriwang namin, come on. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Oh, hallelujah! Ang Diyos na walang katulad ay ipagdiwang, hallelujah! Pinagdiriwang ka. Oh, Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Ang biyaya mo. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin. Pinagdiriwang ka namin. Pinagdiriwang ka namin. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Yes, God, tanging ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah, God. Tanging ang ngalan mo, Jesus, ang aming ipinagdiriwang sa aming kalagitnaan dahil ikaw lamang ang karapat-dapat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Napakasarap, Panginoon, sa presensya mo. Napakasarap, Panginoon, na sumayaw, umawit, at sumamba sa iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah, God. And Lord, ikaw pa rin ang dahilan kaya kaya namin, Panginoong, itaas ang aming kamay. Ikaw pa rin ang dahilan, Panginoon, kaya naming sumayaw sa presensya mo, God. Ikaw pa rin ang dahilan, Panginoon, kaya kami may tinig, Panginoon, at nakakapagpuri sa iyo. Oh, napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Karapat dapat kang pag-alayan ng mga papuri at pagsamba. Oh, hallelujah. Hallelujah, God. Ang aming buhay, Panginoon, ay nagmula sa iyo. Ito ay dahil sa iyo, Panginoon. At ito ay para sa iyo, O Diyos. Wala nang iba, O God. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah, Lord. Oh, we lift you high. Oh, we worship you, Lord.
Sige po, patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Hallelujah. God, maging panalangin, nawa at maging laman ang puso namin ang awiting ito, O Diyos. Hallelujah. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa aking nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Once again. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa aking nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal, alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh, this is our heart this morning. Lord, ito ang puso namin, Panginoon, sa umagang ito. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa aking nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang. Come on, be personal this morning. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa aking nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. O kaya ng dagat, O Lord, kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh, Jesus! Higit ka, Panginoon, sa kahit anumang kayamanan, O God, na pwede naming makamtan sa mundong ito, Lord. Oh, hallelujah! Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon,
ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. At gaya ng dagat na hindi napapagal sa alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awit. O, sambahin natin at purihin. O Yahweh, dakila at tapat, lahat ng papuri at pagsamba ay karapat dapat na ibigay sa iyo lamang, O Diyos. Pagmamahal sa iyo ay alay, ikaw ay banal, Diyos na magpagkailan pa man. O Yahweh, O Yahweh, dakila tapat, papurit pagsambay. O, tanggapin mo, O Diyos, ang mga papuri ng iyong mga anak na tinubos, O God. Oh, hallelujah! Tanging sa'yo, Panginoon, ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man. O Yahweh, dakila tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay, ikaw ay banal, Diyos. Oh, Yahweh, tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng papuri. O Yahweh, dakila at tapat, Papurit pagsambay, karapat dapat ang Diyos
dakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Diyos na magpakailan. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailan. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Ikaw ang aming Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Tanging Ikaw, O Diyos, Ikaw na buhay at makapangyarihang Diyos. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Yahweh. Oh, purihin ka, O Yahweh. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Purihin ka. Papuri sa'yo, Diyos. Luwalhati Hallelujah. ang pangalan. Pagsambay sa'yo, Diyos. Hallelujah. O, sa'yo ang aming mga awit. Sa'yo ang aming mga sigaw. Sa'yo ang aming mga papuri. Sa'yo ang aming mga pagsamba. Sa'yo ang aming mga awit, O Diyos. Sa'yo ang aming mga oras. Sa'yo ang aming mga lakas. Sa'yo ang aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 God, wala po kaming maipagmamalaki sa inyo, Diyos. Wala kaming maipagmamalaki. Sasabihin namin na ganito ako, ganyan. Meron akong ganito, ganyan. Not even our strength, we can brag. We cannot even brag our talents. We cannot even brag our lives, God, na maaayos. We cannot even brag our money, our own money. Hindi namin pwedeng pagmalakihan sa inyo, Diyos. Dahil in the first place, sa'yo nang gagaling ang lahat ng kung anong meron kami. Sa'yo nang gagaling, God, yung lakas namin. Sa'yo nang gagaling yung kayamanan namin. Sa'yo nang gagaling yung mga possessions namin. Sa'yo nang gagaling yung mga talento namin. Kaya nga, God, sa umagang ito, we are continually reminding ourselves na Lord, we cannot brag anything sa inyo po, God. Hindi namin pwedeng ipagmalaki kung anong meron kami. We cannot even brag, God, our own position. Leader kami, associate pastor kami, senior pastor kami, God, hindi namin ito pwedeng ipagmalaki sa inyo. Ikaw ang nagbigay nito, Diyos, kaya marapat lang habang sumasamba kami, habang naglilingkod kami, God, nakayuko kami, O Diyos. Nakayuko kami sa inyo, God. Nagpapakumbaba kami sa inyo habang sumasamba at nagpupuri. Dahil God, ang tunay na pagsamba ay hindi sa lakas ng boses. Ang tunay na pagsamba ay hindi sa kung ganda ng boses, God. Ang tunay na pagsamba ay ang pagyuko sa inyong harapan. Ang tunay na pagsamba, O Diyos, the humility before you. Kaya nga, O Diyos, dagdagan mo, God, ang pagpapakumbaba sa aming mga puso. Dalangin namin, O Diyos, God, the humility. Patuloy naming maposes. Maposes namin ang humility namin, God, before you, Lord. And that is the true worship. That is the true worship. Yon ang tunay na pagsamba. Hindi ang lakas ng boses. Hindi ang pag-iyak namin, O Diyos. Hindi ang kagandahan ng aming mga boses. Hindi ang kagalingan namin sa pagtugtog. Ang tunay na pagsamba
God, ay ang pagyuko sa inyong harapan. Ang pagpapakumbaba sa inyong harapan. Hallelujah, God. Kaya nga sa umagang ito, Diyos, nais naming samantalahin ang oras na ito since it's our Pastor's Day. God, patuloy namin nilalapit sa inyo ang aming mga leaders and pastors, associate pastors, God, mga leaders namin. Unang-una, O Diyos, dalangin po namin ang pagpapala sa kanila. Dalangin po namin ang iyong biyaya at pabor sa kanila. Dalangin namin ang iyong pag-iingat sa kanila. Dalangin po namin na patuloy mong pakialaman to interfere, God, sa kanilang mga plano, sa kanilang mga misyon na ginagawa, mga paglilingkod na ginagawa sa simbahang ito, Diyos. Pero God, ang pinakadalangin namin sa umagang ito, dalangin namin sa mga leaders namin ito, including me, sa amin na mga leaders, God, gampanan nga namin ang aming pagkatawag, O Diyos. Gampanan nga namin yung pagka-leader namin. Leader kami, hindi kami boss. Leader kami, O Diyos, servant leaders mo kami. Hindi kami mga matataas na posisyon na dapat kami yung boss, kami yung nasusunod sa lahat, God. Dapat kami yung nangunguna sa pagpapakumbaba. Dapat kami yung nangunguna, O Diyos, sa humility namin. Because if we call ourselves leaders of yours, God, mga lingkod mo, hallelujah, kagaya ni Kristo, na bumaba dyan sa kalangitan, O Diyos. Magmula dyan sa kalangitan. He didn't come here, Lord, to be served, but to serve, God. Dahil ang pinag-uusapan namin for weeks, God, is self-giving. Makita nga yon sa amin ng mga leaders. That we give ourselves. Hindi kami yung kumukuha. We give ourselves, God. Hindi kami yung kumukuha. Hindi kami yung pinaglilingkuran, kami yung naglilingkod. Hindi kami yung pinapatawad, kami yung nagpapatawad. Hindi kami yung iniintindi, kami yung umiintindi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. And that is our prayer for this morning, God. Tsaka na yung material na bagay. Tsaka na yung pagpapala sa aming mga bulsa. Tsaka na, God, yung iba pang pagpapala. Dalangin namin, O Diyos. Bless this leadership. Change and fix this leadership. Alter us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. God, hallelujah. Ginoo, balbalan mo rin puso nga rin, Ginoo, hallelujah. Balbalan mo rin puso nga rin, Ginoo, hallelujah. Balbalan mo lang, Ginoo, in Jesus' name. We pray, Lord, mayakit the humility, God, kareng pamanalita mi, kareng isip mi, kareng gagawan mi, God, as leaders of this church. Hindi kami yung pinaglilingkuran, kami yung nangunguna sa paglilingkod. In Jesus' name. In Jesus' name. God bless the rest of this day, God. Let this celebration be filled with rejoicing, with peace and love, God. At kayo pa rin ang maging bida sa lugar na ito. Kayo pa rin ang maging Diyos sa lugar na ito, Panginoon. Yan ang tangi naming dalangin. Once again, ang pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba ay kayo po ang tatanggap. Wala nang iba, O Diyos. Wala sa akin. Wala sa mga tumugtog at kumanta. Wala sa mga nanalangin. Sa iyo, Ama, ang papuri. Sa iyo, Jesus, ang papuri. Sa iyo, Banal na Espiritu, ang papuri. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak, ang Espiritu Santo, at ang bayan ng Diyos ay sumigaw ng Amen. 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 Ayan, good morning po sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday Worship Celebration. Good morning, everyone. Ngitian mo po muna yung katabi mo. Sige, ngiti po tayo. Bigyan natin yung the best natin na smile. Ayan, ngiti po tayo. Umagang umaga. Ayan, good morning. I hope tayong lahat ay nabigay po natin 110%. Amen, sa pag-worship natin kanina at naranasan po natin, no?
no? Yung pagkilos ng Panginoon, no? Napakalakas na pagkilos ng Panginoon. Kaya sana po ay no, tayong lahat ay okay, no? Tayong lahat ay masaya, no? Masaya kasi alam natin na nabigay natin yung pagpupuri natin sa Panginoon. Amen. Kaya yun po. Salamat po and welcome ulit sa bawat isa, even sa ating online fam. Yan, salamat po sa pagsama sa amin sa ating Sunday Worship Celebration and sa mga bago. Ayan, meron po tayong bagong kasama ngayon. Kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya. Ayan, welcome po natin si Mr. Andre Aquino. Ayan, welcome po. Asan po siya? Taas po kamay. Ayan, welcome po sa CCM Conception. Okay, kaya ngayon po tayo naman ay dadako na sa ating pagbibigay, pagkakaloob sa Panginoon. Okay, sa ating tithes and offering. And lagi po natin sinasabi na yung tithes and offering po natin, yung pagkakaloob sa Panginoon ay part ng ating pagpupuri. Okay? Part po siya ng ating worship. Kaya sa ating pagkakaloob ay napapapurihan po natin ang Panginoon. Okay? And I hope tayong lahat ay ready na yung mga kaloob natin sa Diyos. No, lagi natin nire-remind na pwede natin yon ihulog dun sa ating offering box na nasa likod. Na po, and pwede natin ihulog yun before mag-start yung service, during our kamayan, or after our service. Okay? So yun po, and even online, you may support our ministry po, no, dito sa CCM Conception. So, ayun po, tayo po muna ay mag-pray para sa ating pagbibigay sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin pinupuri, O Diyos, dinadakila sa umagang ito. Pinasasalamatan, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong biyaya, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ngayon, Lord, bilang parte ng aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na mabigyan namin, Panginoon, ng kaluguran ng iyong pangalan sa aming mga kaloob, O Diyos. Maibigay namin yung pinakamainam, Lord, yung the best na kaloob namin sa iyo, O Diyos. Na bilang pag-acknowledge, O God, na lahat ng meron kami na mga pinansyal na bagay, Panginoon, ay galing lamang sa iyo, Panginoon. Kaya hindi namin ito pwedeng ipagdamot sa iyo, O Diyos. Aming itong binabalik at ibinibigay muli sa iyo, Panginoon, at nawa lahat ng Panginoon ng malilikom, O Diyos, na mga kaloob ngayong umagang ito, Lord, ay magamit sa pag-expand ng kingdom mo dito sa lupa. Panginoon, pag-expand ng kingdom mo dito sa Concepcion, Panginoon, through our ministry, O God. Lord, mapagpala ka, Panginoon, sa mga kaloob nito, O Diyos, at ikaw lang ang mapapurihan at madakila sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong papuri, parangal at pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, inahin niyo po ang bawat isa na tumayo at i-welcome kamayan. I-hug po natin ang bawat isa. Welcome po.
ibigay sa Diyos ang papuri. Amen? Lagi nating ibigay sa Kanya ang papuri. Ang ating pong buong buwan na pinag-aaralan ay ang tungkol sa committed life. Buhay na nakatalaga. Kasi kapag hindi natin itinalaga ang buhay natin sa Diyos, kanino natin siya itatalaga? Kasi lagi may pinaggagamitan ng ating mga buhay. Amen? Lagi po yan. May pinaggagamitan ng buhay na ito. At kung hindi yan sa Diyos, kanino? Kaya po, ay isa yan sa pwede nating pagbulay-bulayan. Magbasa po tayo ng Bible ngayong umagang ito para sa mga salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Ang atin pong talata ay kaisa-isang talata na nasa Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 35. Blessedness of Self-Giving ang title natin ngayon. At ang talata na ating babasahin ay verse 35 ng chapter 20 ng Book of Acts. I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak. And remember the words of the Lord Jesus. Ano daw po yung word ng Panginoong Jesus? That He said, it is more blessed to give than to receive. Mas mapalad daw ang magbigay, mas pinagpala ang magbigay kaysa sa tumanggap. Tayo po'y sandaling manalangin. Pinagpala mo, O Diyos, ang araw na ito sa aming lahat. Salamat sa kalakasan. Buong puso kami nagpapasalamat sa kalakasan, kalusugan ng katawan, sa biyaya mo at pagpapala sa aming lahat. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa amin. Sa bawat gising na tinatawag naming blessing, marami pong salamat. At sa pagkakataong ito, ngayong araw ng linggo, God, napakabuti po ninyo, hinipo ninyo ang aming mga puso para kami ay sumamba sa inyo ngayong araw. Para unahin ka namin. Dahil alam namin kailanman hindi mo kami hinuhuli, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan. Samahan mo po kami patuloy, O God, ayon sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan. Samahan po ninyo kami patuloy, maging sa pakikinig ng inyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang mga salitang ito sa aming mga puso at hayaan nyo hanggang matapos kami, kayo pa rin ang nadadakila at naitataas sa aming kalagitnaan. Magpagaling po kayo sa mga may karamdaman, Panginoon. Magbigay kayo ng kalakasan sa mga may pinanghihinaan ng loob. Magbigay po kayo ng pag-asa sa mga sa tingin nila ay halos wala ng pag-asa ang kanilang mga buhay. Maging yung mga nasa online na aming kasama sa pamilyang ito, Panginoon, aming dalangin, pagpalain po ninyo sila at maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo at kaming lahat ay magsilago at magsitibay sa aming pananampalataya hanggang sa ikaw ay dumating. Purihin ang iyong pangalan. Sa iyo ang kapurihan, mangyari ang iyong kalooban, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Madalas ko po itong sabihin sa atin, lalo na pagka meron tayong tinutulungan. Ano po? Lalo na pag meron tayong tinutulungan, lagi kong sinasabi, mas maganda yung magbigay kaysa yung tumanggap. Kasi yung tumanggap, maaring nasa ospital siya, kaya natin siya tinulungan. Kaya kung papipiliin tayo, mas gusto na nating magbigay kaysa sa tumanggap. Dahil pag tumatanggap, medyo may kailangan sila. Tayo naman na nagbibigay ay malamang-lamang ay lalo na kung meron tayong kayang ibigay, kahit papano nakakaangat tayo ng konti kaysa sa mga tinutulungan. Kaya purihin ang Diyos sa umagang ito, pero ganun pa man, ang context po ng pinag-uusapan na yan sa chapter 20 ay yung panahon na si Apostol Pablo ay pupunta na sa Jerusalem. At alam nyo, pagka binabasa niyo yung kasaysayan ni Pablo, ang ibig sabihin, pag pupunta na siya sa Jerusalem, ay malamang-lamang na doon na siya mamamatay. Malamang-lamang na doon na siya isasakdal at siya po ay mahahatulan na. At ang mga pinunong pari, pariseo, ay isasakdal na siya doon. Kaya
nung sabihin niya sa mga tao na inuudyok siya ng Diyos na pumunta na sa Jerusalem, nalungkot sila. Nalungkot sila at nag-iyakan sila, ang sabi diyan. Bago siya ihatid, papunta kung saan siya sasakay ng barko, ay nalungkot po sila at sila ay nag-pray ng sama-sama. Dahil iniisip nila, sabi kasi ni Pablo sa kanila, baka hindi na tayo magkita-kita. Nakakalungkot nga naman yon. Kasi kung pag-alis niya doon sa lugar at pagpunta sa Jerusalem, mapatay na siya doon, talagang hindi na sila magkikita-kita. Ganun pa man, ay nagpakita siya at nag-iwan siya ng mga mahahalagang mga salita. Kagaya nung matuto tayo na tumulong, sumuporta, sabi diyan sa talata, sa mga mahihina, sa mga mahihirap, sapagkat ang Diyos mismo, ang Panginoon mismo nagsabi na, it is more blessed to give than to receive. At hindi lang blessed, kundi sa bagay, ang kahulugan ng blessed kasi ay happy. Happy. Pagka tinignan mo sa ibang, sa original version, happy is he, blessed is he, pareho ang kahulugan. Masaya daw ang magbigay. Kung masaya ang tumanggap, mas masaya daw ang kalooban nung nagbibigay. Amen po ba dyan? Totoo ba yan? Totoo yan. Totoo yan po. Kaya kong sabihin yan. Totoo. Mas masaya ang magbigay kaysa sa tumanggap. Ganun pa man, dahil committed life ang ating pag-uusapan at Pastor's Month ngayon, naghahanap ako ng isang pastor na aking gustong i-appreciate at isama sa preaching ko sana ngayon. Pero alam niyo bang wala akong makita na perfect na pastor? Amen? Wala akong makita na perfectong pastor, wala akong nakita na flawless na pastor pagdating sa ugali, pagdating sa kilos at pananalita, wala. Ang Bible mismo ay hinanap ko sa kanyang mga text na mababasa natin sa Bible ay talagang wala talaga. Kasi daw, kapag ang tao ay nagtuturo, pagka ang trabaho mo ay magturo, tiyak daw sumasablay ka. Sabi ng James chapter 3, ang teacher daw ay dahil sa dami ng kanyang sinasabi, siguradong may flaw, may sablay. Hindi mo mape-perfect ang mga sinasabi, kinikilos at sinasalita. Kaya dahil wala akong makitang pastor, ito na lang, ang perfect example na ating bibigyang pansin. Sino yan? Si Jesus. Si Jesus ang pinakamabuting pastol na pwede nating bigyan ng appreciation ngayong araw na ito. Amen? At alam kong sang-ayon kayong lahat na karapat-dapat na bigyan ng parangal ang ating Panginoong Hesukristo ngayong araw na ito. Dahil siya yung sinasabi nating mabuting pastol. So, perfect example of self-giving. Kasi self-giving, ang ating title ngayon, patuloy. Ang perfect example talaga dyan ay si Jesus. Sabi ko nga, kahit ako, nahihiya akong sabihin na ako ay isang example ng self-giving. Kahit sino, nag-iisip na ako. Kahit mga bishop, iniisip ko yung mga bishop. Sabi ko, ang dami rin nilang mga sablay. Yung iba, hindi ninyo alam yung mga sablay nila, siyempre, pero meron sila at kaya kong i-testify yan. So, patunay na tao lahat tayo. At nangangailangan lang tayo ng tulong at biyaya ng Panginoon. So, si Jesus muna ang ating bigyang pansin. Perfect example of self-giving ay si Jesus Christ. Self-giving for others. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iba and for a cause. Sa isang dahilan. Basahin natin ang mga talata na nakapaloob dyan. Sa Mark chapter 10 verse 45, ito ang unang talata. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. So si Jesus lang ang perfect example na nag-alay, nagbigay ng kanyang buhay para sa katubusan ng marami. At dumating siya, sabi nga nung nag-pray kanina,
Hindi naman kami nag-uusap ng mga nagpe-pray. Nag-pray si Jemuel kanina, hindi naman kami nag-usap. Pero ang mga leader daw, kagaya ni Jesus, ay dumating hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. At hindi lang maglingkod, dahil nga siya yung perfect example ng mabuting pastol, at hindi lang maglingkod, kundi ibigay. Yung self-giving talaga, siya 100%. Tatama tayo pagka siya ginamit nating example ng self-giving. Kundi ibigay ang kanyang buhay para sa katubusan ng maraming mga tao. Ano po? At meron pang talata dyan, John 10:11. Tingnan natin ulit yung isa pang talata. I am the good shepherd. Sabi niya, kaya niyang sabihin yun, ano? Ewan ko kung may pastor na kaya, oy, ako'y mabuting pastor. Wala siguro makakapagsabi ng ganyan. Nakakahiya. Na sabihin mo na ako yung mabuting pastor. Pero siya mismo, kaya niyang sabihin, I am the good shepherd. Sabi niya, the good shepherd gives his life for the sheep. Kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya siya yung kaya nating sabihin na perfect example bilang isang mabuting pastol. At Pastor's Day ngayon, gusto ko po ay, paano natin i-appreciate si Lord? Pagka ganon, siya ang ginagamit nating example ngayon na dapat na i-appreciate at bigyan ng parangal. Alam po ba yung kaligayahan ni Lord? Napag-aralan na natin yan, mga maraming lingkod na karaan. Saan maligaya si Lord? Ano ba kinasasaya ng Panginoon? Diba? Yun lang, wag mong pasamain ang loob niya. Nako, tuwang-tuwa na si Lord doon. Yun lang, sundin ang kanyang kalooban. Tuwang-tuwa na si Lord yan. Yan ang appreciation na hinahanap ng Panginoon. Tuloy pa natin, ano pa? So siya ay a perfect example of self-giving for others, for a cause. At ang self-giving niya ay, self-giving comes from a good heart, humility, and obedience. Yung kanyang pagbibigay ng kanyang sarili ay nanggagaling sa isang mabuting puso, nanggagaling sa isang pusong nagpapakababa at isang pusong masunurin. Napakaganda, talagang perfect na example itong ating Panginoong Jesucristo para sa self-giving. Tingnan natin ang talata, Filipos chapter 2, verses 4. Ganito ang nakasulat. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Yan ang unang talata. Tuloy natin, verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Balik natin yung 4 muna. Ano yung mind na yon na dapat nasa atin, na nasa Kanya? Ito yon. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Diyan ko kinuha yung mabuting puso, yung good heart ni Jesus. Nasa isip niya yan, nasa puso niya yan, yung interest ng iba. Kaya nga, kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa iyo. Naku, napakalaking kung tayo ay di ba yung iba sinasabi pogi points. Kung pogi points ang tinutukoy, ito 100% pogi points ni Jesus yan. Naialay niya yung interest ng iba, yung kapakanan ng iba, ang kanyang iniisip. Alam po ba ninyo na bago niya daanan yung cross na yon, ay alam na niyang mangyayari, alam niya paano mangyayari yon? Alam niya na huhubaran siya, alam niya na lahat ng mababasa natin doon sa Semana Santa, doon sa mahal na araw. Yung binabasa natin, pinapanood natin na sa film na The Christ o The Passion of the Christ, ganyan. Alam na niyang mangyayari sa kanya yon bago pa mangyari. Alam niyang mangyayari.
Pero inisip niya yung kapakanan ng iba. Inisip niya yung kapakanan ng iba. Meron siyang mabuting puso. Pwede naman niyang tanggihan tayo. Wala naman siyang mapapala sa atin na wala sa Kanya. Wala naman tayong maibibigay sa Kanya na wala pa sa Kanya. Amen? Kompleto siya. Wala siyang kulang. Wala siyang kailangan sa atin kahit ano. Lagi kong sinasabi yan para maiwasan natin ang pagmamalaki. Maiwasan natin ang mga pride na yan. Wala tayong maibibigay sa Kanya na kailangan niya. Lord, kailangan mo to. Lord, kailangan mo ko. Lord, kailangan mo yung talento ko. Lord, kailangan mo yung galing ko. Lord, kailangan mo yung oras ko. Wala siya kailangan kahit ano. So, ang inisip niya yung interest ng iba. Verse 5, tuloy nga natin ang pagbabasa. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. At who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man. At being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death. Sana death lang. Pero nilinaw niya, even the death of the cross. Kung death lang na ordinary, okay na. Pero even the death of the cross ay pinangyari niyan. Nandiyan lahat yan, good heart, humility, and obedience. Nandiyan sa verse 8 yan. Yung humility, he humbled himself, at saka siya ay nagkaroon ng obedience to the point of death, even the death of the cross. Kaya nating sabihin, si Jesus lang po talaga ang perfect example natin. Amen? Again, wala ditong itataas, kahit na sino, si Jesus lang. Walang ipagmamalaking tao dito, si Jesus lang. Kahit ano pa nagawa mo dito, wala kang ipagmamalaki, si Jesus pa rin ang ipagmamalaki. At kapag po nangyari yon, alam niyo ba mangyayari? Kapag ako'y nataas, ang lahat lalapit sa akin. Pero pag nakita nila, bidahan, sino bida? Nako, baka walang pumasok ng simbahan. Pagkapasok ng simbahan, ang nakikita nila ay payabangan, pataasan ng kilay. Baka hindi maparangalan ang Diyos sa gawain. Pero pag lahat tayo, ang binibida natin si Jesus, ang tinataas natin si Jesus, ay mangyayari yung sa salita ng Diyos, lalapit talaga yung mga tao kapag binibida mo si Jesus. Amen? Dahil siya lang ang karapat-dapat na ibida. At dahil dyan, sa mga bagay na yan, ay dyan natin talaga makikita ang kahulugan ng blessedness of self-giving. Yung blessedness of self-giving, ay dyan natin makikita. Tingnan natin, di ba, ang sabi sa Pilipos 2:4 hanggang 8, yung lahat ng pagpapakababa niya, lahat ng pagsunod niya, lahat ng magagandang ginawa niya, may gantimpala yan. Ituloy natin ang pagbabasa sa verse 9 hanggang 11. The blessedness of self-giving, ito ang pagpapala ng self-giving. Therefore, God also has highly exalted him. Pagkatapos siyang magpakumbaba, maging masunurin, isipin ang kapakanan ng iba, ang Diyos ay hindi natutulog. Amen? Natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog ang Diyos. Favorite ko yung kantang yan. Kaya, hindi ka man mapansin ng ibang tao, tiyak may papansin sa'yo. Maghintay ka lang, basta't maghintay ka lang. Kanta na naman yun, ano ba po? Sorry po, puro kanta yata yung nababanggit ko. Maghintay ka lang. Hindi ka man mapansin ng tao, hindi man makita ng tao yung ginagawa mo, baka sa halip ay kabaligtaran pa, susuklian ka pa ng hindi maganda, mabuti na yung ginagawa mo, maghintay ka lang. Hindi natutulog ang Diyos. Sa tamang panahon ay merong gagawin ng Diyos. So therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above
every name. That at the name of Jesus, every knee should bow, and those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, gusto kong ipakita ko sa inyo itong bahaging yan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Malamang-lamang ay ma-inspire tayo na magkaroon din tayo ng self-giving na buhay, puso, dahil si Jesus nga ay inisip niya yung kapakanan ng iba. Yung puso niya ay para sa kaligtasan ng iba, para sa katubusan ng iba, at iniwan niya yung karangyaan sa langit, naging alipin siya, nagpakumbaba siya, hindi lang basta nagpakumbaba bilang isang tao, kundi yung pinakamababa, galing sa pinakamataas, pumunta siya sa pinakamababa, at naging masunurin. At ngayon ay tinaas siya ng Diyos, binigyan ng pangalan, higit sa kanino mang pangalan. Pangalan man sa langit, pangalan man sa lupa, pangalan sa ilalim ng lupa, at sinasabi na lahat ng tuhod sa langit, tuhod sa lupa, tuhod sa ilalim ng lupa, ay luluhod at magsasabing si Jesus ay Panginoon. Ang ganda nung pagkakapangalan na Jesus is Lord. Napakasarap bigkasin yan. To the glory of God the Father. Para sa kalwalhatian at karangalan ng Panginoon, naghahalap siya ng mga taong magpapakumbaba, may mabuting puso para sa kapakanan ng iba. Naghahanap siya ng mga tao na hindi lang nagpapakumbaba, kundi masunurin sa pinapagawa ng Diyos. At ito'y para daw for the glory of God the Father. For the glory of God. Iyong hindi mo tinitignan basta't ikaw ay sinisikap mo na gawin yung mabuti, gawin yung pwede mong gawin para sa gawain ng Panginoon, gawin mo at patuloy ka lang magpapakumbaba, patuloy ka lang susunod. Unang mangyayari ay iaangat ka ng Panginoon muna, at pagkatapos kanyang iangat, ang Diyos ay napaparangalan daw sa iyong buhay. Amen. Gusto mong masiyahan ng Diyos? Magkaroon ka ng puso na tutulong, magkaroon ka ng puso na nagpapakumbaba, at magkaroon ka ng puso na sumusunod sa Diyos, at makikita mo, kahit hindi ka pansinin ng iba, iaangat ka ng Diyos dahil walang maitatago sa Diyos. Sabi ng Hebreo, hindi malilimutan ng Diyos ang inyong pagpapagal na ginagawa sa Kanya. Again, pwedeng limutin ng tao, limutin ng kapitbahay, limutin ni kumare, ni kumpare, pero si God, hindi niya malilimutan. Ibabalance at ibabalance ng Diyos ang mga bagay-bagay. Kaya kaninang umaga, yung preacher natin sa Parulong, ang ganda nung narinig kong message. Alam niyo ba may preacher tayo sa Parulong? Si Brother Bernard, kanina. Siya ay nagsabi na huwag natin linlangin ang Diyos. Kung ano ang itanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Si Jesus, nakita natin ang ginawa niya. Meron siyang puso, iniisip ang kapakanan ng iba. Meron siyang mapagpakumbabang puso, masunurin hanggang kamatayan. Alam ng Diyos yun. Kung ano itanim, yun ang aanihin. Sabi ni Peter sa kanyang sulat, ang nagpapakumbaba daw ay itataas. Kaya naman, tinaas si Jesus higit sa kanino mang pangalan, upang sa pangalan niya, lahat ay luluhod at magsasabi na siya nga ay Panginoon. So, mula dyan sa ating perfect example na yan, mula dyan kay Jesus Christ na yan na aking kinukwento sa inyo, ang gusto niya ay magkaroon tayo ng ganyang kaisipan. Sabi ng verse 5 kanina, Philippians chapter 2, verse 5. Be of, paano na yung pagkakasabi niya? Let this mind be in you. Yung kaisipang yan ay maging kaisipan din natin na nakay Kristo na yan, nakaisipang yan. Magkaroon tayo ng isang mabuting puso na iniisip ang kapakanan ng iba, magkaroon tayo ng pusong nagpapakumbaba, at magkaroon tayo ng isang
pagsunod, kahit pa may kasamang, hindi naman kamatayan sa krus, sacrifices. Kasi ang tunay na pagsunod ay makikita kapag meron ng sacrifices. Yung pagsunod na may reward agad na katabi, hindi yan. Baka hindi totoong pagsunod yan. O, yung kagaya ng anak, hugasan mo yung pinggan, ha? Mamaya bibigyan kitang pang-load. Huhugasan yan. Kasi mayroon na agad na reward. Hindi sa sumusunod, kundi gusto lang niyang makuha yung reward. Ang pagsunod na may sacrifices, yun ang tunay na pagsunod. Amen? Amen po ba? Yun ang nire-reward ng Diyos. Pagsunod na may sacrifice. So, tuloy natin ang ating pag-aaral. So ngayon, sabi ko nga, sa atin ngayon, paano natin pwedeng gawin itong example na ito ng self-giving? Anong motivation na pwede nating gawin para sa pag-aalay, pagkukomit ng ating mga sarili sa Panginoon man o sa gawain ng Panginoon? Ano ang pwede natin? Pwede ba natin sabihin, dahil ako ay sinabihan ni pastor na ibibili niya ako ng kotse, kaya ako ay magko-commit ng aking buhay. Dahil ako ay favorite ni pastor, kaya ako magko-commit ng aking buhay. Dahil ako ay laging kinukumusta, lagi akong nireregaluhan ni brother, kaya ako ay magko-commit ng buhay. Ano motivation natin? Ano pwede nating magpupus? Anong fuel? Ano energy ang pwede nating gamitin para tayo ay mag-alay at magbigay ng buhay sa Diyos, sa gawain ng Panginoon, mag-self-giving, mag-commit ng buhay sa Panginoon? Ito lang ang kaya kong sabihin na galing kay Apostol Pablo na gusto kong basahin natin. Ang tanging reason lang na napakaganda para tayo ay totoong mag-commit, magbigay ng buhay, ay yung God's mercy and grace. Yung God's mercy and grace lang, yan lang ang mabuti at tamang reason natin para tayo ay magbigay ng ating buhay, mag-alay ng ating buhay sa Panginoon. Kung iyong pag-aralan ang habag at ang biyaya, habag at kagandahang loob o biyaya, yan, kagandahang loob at biyaya, habag yung mercy at kagandahang loob na tinuro ko na rin ng mga nakaraan, ay iyan ang tamang dahilan para tayo ay mag-alay ng ating buhay sa Panginoon. Tingnan natin yung example na sinabi ni Pablo. Unang Korinto chapter 15, verse 9 and 10. For I am the least of the apostles. Ako yung pinakakulelat, sabi niya. Ako yung pinakahuli sa mga, di ba lagi natin sinasabi, last but not the least? Pero siya last na, ang sabi pa niya sa kanyang sarili, least pa. Siya ay last and least. For I am the least of the apostles who am not worthy to be called an apostle. Hindi man lang ako karapat-dapat tawagin ganyan. Because I persecuted the church of God. Inusig ko yung simbahan ng Diyos. Nilait ko yung gawain ng Diyos. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Sabi niya, ako ang pinakakulelat at pinakahuli sa mga apostol. Hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesia. Ibig sabihin, gumawa ako ng masama sa mga anak ng Diyos. Lahat tayo may ganyang sablay. Amen? Lahat tayo may mga weaknesses na ganyan. Lahat tayo ay may mga problema sa ating mga puso na ganyan. Sabi niya, balik mo yung New King James. Sabi niya, but by the grace of God. Isipin mo, dapat kang patapon ka. Salita na patapon. Wala tayo. Wala tayong value kung tutuusin.
Kung hindi, ano pa tayo? Salot pa tayo kung tutuusin. Alam mo bang ganyan lahat tayo? Sa kasalanan, sa karamihan, wala po tayo. Pero but by the grace of God, I am what I am. Kagaya po niyo, si Apostol, kayo ano? Dapat alam niyo kung ano kayo by the grace of God. Siya, alam niya kung sino siya by the grace of God. Sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. Ano ba yan? Taas no yan. I am what I am by the grace of God. Kayo ba kaya niyo yan? Yes. By the grace of God, I am a child of God. By the grace of God, anak ako ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. By the grace of God, ako'y titira sa langit sa buhay na walang hanggan. By the grace of God, mayayakap ko si Jesus balang araw. By the grace of God, ay hindi na ako mapapahamak, hindi na ako pupunta sa impyerno. By the grace of God, ako'y titira kasama ng aking mga mahal sa buhay na nauna na sa akin. Makakasama ko sila sa buhay na walang hanggan. By the grace of God, I am what I am. Ako ito. Ganito ako. By the grace of God, ito. Kulelat pa rin. By the grace of God, ito. Ewan ko kung ano mangyayari bukas. By the grace of God, ewan ko kung kailan baka magkakatrabaho. Yung wala ang ating tinitingnan. Yung biyaya ng Diyos na tinanggap mo na ay sapat na para lumakas ang loob mo, para makapagpatuloy ka na meron pa siyang maraming gagawin sa kinabukasan na tunay na magpapabigay sa iyo ng kalakasan para ialay mo ang iyong buhay sa Kanya. Tunay na magmo-motivate sa iyo para ialay ang iyong buhay sa Kanya. Ang karaniwan kasi ng Kristiyano, naloloko ng kaaway ang tinitingnan natin yung wala. Kaya tuloy, wala mindset. Wala mindset. Kulang mindset. Ano pa ba? Pulubi mindset. Kawawa mindset. Lugi mindset. Yon ang panlilin lang ng diablo. Kaya ang hirap sabihin, I am what I am. Kasi pagka sinabing I am what I am, pagmamalaki yan. Pinagmamalaki mo because of the grace of God. Balik mo yung verse ulit. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Sabi niya, at maging yung kanyang, ito po, gusto kong makuha natin lahat ito. Maging yung kanyang pagpapagal, sabi niya, nagpagal siya ng higit kaysa ibang mga apostol. At makikita natin sa Bible yan. Tama? Napakarami niyang sinulat na aklat. Higit siyang naglingkod, mahabang panahon siya naglingkod, kaysa ibang mga apostol, sinabi niya yan at pinatotohanan niya, but again, by the grace of God. Yet not I, sabi niya, basahin ko yung buo ha, but I labored more abundantly than they all. Higit sa kanilang lahat ng mga apostol, naglingkod ako. Higit pa sa kanilang ginawa. Yet not I, but the grace of God which was with me. Wala siyang pinagmamalaki kahit katiting sa kanyang mga ginawa, kundi yung grace ni God. Pati yung kanyang pagpapagal, pagfa-fasting, pagpunta sa mga misyon, persecution na kanyang dinanas, pinagbabato, kinulong, nasiraan ng barko ng maraming beses, maghapon siya sa dagat, maghapon magdamag siya sa dagat 3 beses. Alam niyo ba 3 beses siyang maghapon magdamag na lumulutang sa dagat? Sa kanyang pagmimisyon, lahat ng mga nangyaring yan, ginawa pa rin niya ang paglilingkod. Pero ginawa niya ang paglilingkod na yon, but the grace of God which was with me. By the grace of God, naging apostol siya, and by the grace of God, lahat ng ginawa niya ay nangyari. Amen. Kaya walang katiting na pagmamalaki kay Pablo. Napakahalaga po niyan. Napakahalaga po niyan. So, ano pang talata? Ano pang talata ang pwede nating idagdag dyan? 1 Timothy. Tingnan nga natin sa 1 Timothy, chapter 1, verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Sino daw ang pumunta sa mundo para iligtas ang mga makasalanan? Si Jesus Christ. Sabi niya, to save sinners, and of whom I am the chief. Siya daw yung chief sinner. Siya daw yung pinaka makasalanan.
Siya daw ang pinakamasama sa lahat. However, for this reason, I obtained mercy. Sabihin mo, I obtained mercy. Sabihin natin, I obtained mercy. Yan, napakahalagang salita yan para i-motivate tayo na ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Yung sa kanina, yung balikan nga natin yung kanina sa 1 Corinthians 15:9, at ibigay ko sa inyo yung dapat, who am not worthy to be called. Who am not worthy. Hindi ako karapat-dapat. Sabihin natin, I am not worthy. Walang pwedeng magsalita dito sa kahit sino, kahit ako pa dito. Hindi ako karapat-dapat. Kahit anak lang ng Diyos, hindi ako karapat-dapat. Lalo na kung hindi karapat-dapat maging pastor. I am not worthy. But by the grace of God. Amen. Sabi niya dyan. Doon naman sa 1 Timothy chapter 1, verse 15, dahil naman sa mercy, dahil sa kahabagan ng Diyos. Pagdating sa kasalanan, sabi ko lagi, ay mercy. However, for this reason, I obtained mercy. Kahit gaano ka pakasama, pwede kang kahabagan ng Diyos, at dahil dyan, ikaw ay magkakaroon ng motivation na ialay ang iyong buhay sa Panginoon. Dahil lang sa kanyang mercy and grace, kaya ka narito ngayon. Dahil lang sa kanyang mercy and grace, kaya ka buhay ngayon kung tutuusin. Dahil lang sa kanyang mercy and grace, kaya ikaw ay anak ng Diyos ngayon at ikaw ay pinatawad sa lahat ng iyong kasalanan dahil lang sa kanyang mercy and grace. At yan nawa ang humila sa atin, kung hindi man magtulak, humila sa atin papunta sa pag-aalay, pagkukomit ng ating mga buhay sa Panginoon. Amen. Amen. Ipaglaban mo ang araw ng linggo. Amen. Ipaglaban mo. At least ito lang. Mag-umpisa ka dito sa ganito, na pinaglalaban mo ang araw ng linggo para sa Diyos ito. Para sa Diyos ito. Ipaglalaban ko to because of His mercy and grace. Dahil sa kahabagan niya, pinatawad niya ako. Dahil sa biyaya niya, hindi ako karapat-dapat, ginawa niya akong anak, titira ako sa langit, meron ako sa loob ko ngayong buhay na walang hanggan, at hindi ito maaagaw ng sino man, at ako ay tiyak na titira kasama niya sa buhay na walang hanggan. Hindi na ako paparusahan, hindi na ako pupunta sa impyerno. I am what I am. I am a child of God. Yan nawa ang magsabi sa atin para ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Salamat sa Diyos at dahil ako ay hindi nagsalita kaninang umaga, tuloy pa natin ang mga 40 minutes pa itong ating pag-aaral at tayo ay hindi na. biglang napakahalaga po, napakahalaga. Ganito po ang inyong isipin. Hindi para sa simbahang ito kaya ako maglilingkod, hindi para kay pastor, hindi dahil may kumari ako dito, kundi dahil sa kahabagan ng Diyos at sa biyaya ng Diyos, kaya ako maglilingkod sa lugar na ito. Kapag ako ay ininsulto dito, titigil na ako. Hindi. Magpapatuloy ako. Hindi dahil sa ako ay binabati at mabuti tingin sa akin. Hindi ako magpapatuloy dahil diyan. Magpapatuloy ako because of the mercy and the grace of God na aking naranasan sa aking buhay. Amen? Kasi kung hindi yan ang gagawin ng basis sa iyong pagpapatuloy, tiyak, mawawala ka sa paglilingkod sa Panginoon. So, lahat kami, pastors, leaders, may mga sablay, si Jesus ang ginawa kong perfect example. Ano dapat natin gawin? Look unto the author and the finisher of our faith. Siya lang nga nagsabi, ako'y nagpasimula ng pananampalataya mo, ako rin ang tatapos niyan, hindi si pastor, hindi si leader, amen, hindi si bishop, hindi yung simbahan, hindi. Ako, si Jesus, ang magsimula ng iyong pananampalataya, siya rin ang tatapos nito. Siya yung author, siya yung perfecter, siya yung magpapaperfect ng iyong pananampalataya. Kaya sa Kanya ka tumingin at magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Tumayo po tayong lahat ngayong umagang ito. Hallelujah. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan.
Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Salamat sa biyaya ninyo. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa kahabagan ninyo. I am what I am. Ako anak ng Diyos ngayon. Ikaw ay anak ng Diyos ngayon. Ikaw ay ginawang banal, pinaging banal, pinatawad sa lahat ng iyong kasalanan because of His mercy and grace. Hallelujah. Dahil sa kanyang kahabagan, inalis niya yung kasalanan mo. Dahil sa kanyang biyaya, ginawa kanyang anak at titira ka sa buhay na walang hanggan. It's time para ibigay natin at ialay ang ating mga buhay sa Panginoon. I-commit natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Hindi kay pastor, hindi sa CCM Concepcion, hindi kay leader, hindi sa iyong kumare na narito, kundi kay Lord. Hallelujah. At sa Kanya ka titingin. Sa Kanya ka titingin para ma-perfect niya ang iyong pananampalataya na siya rin ang nagsimula. Hallelujah, God. Purihin muna natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Sige po, sa inyong sariling pananalita, i-appreciate mo si Lord. I-appreciate mo si Lord. Rabababa, shandaraba, kayaraba. Sige po, 1 minute lang. Bigyan natin ang parangal ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! 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 Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Sharaba, mababa, shandaraba. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Dakilang Diyos, wala po kaming makita na perfect example, Panginoon, kundi Ikaw lang. Lahat kami may mga weaknesses, Panginoon. Lahat kami may mga kahinaan. Lahat kami may mga sablay. Nawa maging lesson ito sa amin na hindi kami dapat maging judgmental sa iba. Kasi kami rin, Panginoon, ay sablay din. Meron din kaming kakikitaan din kami ng mali, ng kasalanan. Walang isa man dito na hindi kakikitaan ng kasalanan. Kahit ngayong panahon ito, kahit ngayong kami Kristiyano na, tiyak, may makikita pa rin sa amin. Kaya, hayaan mong huwag kaming humatol kanino man. Huwag kaming mag-judge, Panginoon. Kasi kami rin ay kinahabagan din kami. Kami rin, O God, ay marami ding sablay. Lord, kayo lang ang walang makikitang sablay. Hindi kayo makikitaan ng anumang sablay. Kaya tulungan po ninyo kami magpakumbaba. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Huwag kaming magmamataas na para bang mas mabait kami, na para bang mas mabuti kami, na para bang mas tama kami. Panginoon, patawarin niyo kami. Kung hindi lang sa iyong kahabagan, wala kami. Kung hindi lang sa iyong biyaya, wala pa rin kami, Panginoon. Kaya kayo lang ang aming pinaparangalan, Panginoon. At dahil sa iyong ginawa sa amin, tulungan niyo kami mag-aalay ng aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Magkaroon po tayo ng personal commitment sa Diyos. Yung galing sa puso po ninyo habang tayo ay nasa closing prayer ngayon. Magsalita ka sa Panginoon na dahil sa kanyang kahabagan at sa kanyang biyaya, bagamat minsan mahirap magsalita, pero mas magandang nagsasalita tayo sa Panginoon. Sabihin natin, nasa loob natin, Lord, hindi na ako titingin sa leader. Ikaw ang titingnan ko para makapagpatuloy ako. Hindi na ako titingin sa pastor dahil may mga sablay lahat ito. May mga palpak lahat ito. May mga maling salita lahat ito. Titingin ako sa iyo, Panginoon, at magpapatuloy. Hindi ako titingin dahil ang CGM ay naka-aircon o kaya ay maganda yung kanilang program. Hindi yon ang titingnan ko, Panginoon. Ang titingnan ko, O God, yung ginawa mo sa akin at
yung pwede kong gawin para sa iyong kapurihan. Yung commitment na pwede kong sabihin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ako, O God. Tulungan mo kami na italaga yung aming mga buhay sa iyo. Nasasabihin namin, Lord, kayo po ang masunod. Mangusap kayo palagi sa amin. Magsalita kayo palagi sa amin. Ipakita niyo sa amin ang dapat naming ginagawa. Dapat naming pinapamuhay. At huwag mo kaming hayaang ma-distract o kaya ay malito o kaya ay mawala sa focus. Ang focus namin, ikaw na nagpasimula ng aming pananampalataya at magpapabanal ng pananampalatayang ito. Ikaw na perfect example of self-giving sa iyong mabuting puso, sa iyong humility, sa iyong obedience, Panginoon, na ginawa. At merong blessing. Merong blessing ang self-giving, Panginoon. Binigyan ka ng pangalan. Tinaas ka sa madaling salita. Inangat ka. Tinaas ka ng pinakamataas. Tulungan mo kami makakuha ng mensahe mula dito, Panginoon. At mabuhay kami na walang makakahadlang, makakasira, at makakawasak ng aming pananampalataya. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sige po, itaas natin ating kamay sa umagang ito. Tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Tanggapin po ninyo ang kagalingan sa karamdaman sa pangalan ni Jesus. Tanggapin po ninyo ang pinansyal na pagpapala. Espiritual na paglago, tanggapin po ninyo. Tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumain yung lahat hanggang sa buhay na walang hanggan. Lahat ay magsabi ng Amen. Sharabakatarama Shandarama. Sharanama Shandarama. Glory God! We give you glory, Lord! We give you glory, O God! We give you glory, O God! We give you all glory, Lord! Hallelujah! 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 Sa Diyos po lahat ng papuri. God bless you po.